balikan natin si Si Marisol, kasama naman niya si Attorney Chrissy Conti, si Attorney Cristina Conti. na Assistant to Counsel para pa rin sa mga biktima. Ito kasi iba ng pagkakataon natin para makasama sila, makausap sila no, habang naka-break. Yes. Dahil medyo mahaba-haba yung break. So ito, makakausap natin sila. Attorney Conti? Yan ang tanong namin kay Attorney Colmenares. Kumusta po ang pangalawang araw ho ng pagdinig? Although paulit-ulit naman, sabi niyo kahapon, sinabi rin ngayon ni Sir na mas naging maganda ho ang presentasyon ng prosecution ngayon at ito ay magtutuloy-tuloy na sa trial. Confident. Ako, maski inisip ko, ide-detach ko yung sarili ko. Titingnan ko nga kung makukumbinsi ako. Wala eh. Hook, line, and sinker. Ang ganda ng presentasyon ng prosecution, kaya palagay ko wala nang ibang patutunguhan nga, kundi confirmation of charges at trial ito. Alright, Ivan, may tanong po si Yes, Attorney Conti, pagkatapos po nitong break sa pag-resume ng hearing, naasahan pong itutuloy ni Ms. Masida ang presentation naman for the victims. At parang, if I heard this correctly, magpe-present din after her si Attorney Gilbert Andres. Without necessarily telegraphing our punches, pwede niyo ho ba kami bigyan ng Opo. what to expect next dito po sa presentation for the victims? So, una, hindi yung victim's presentation ay hindi naman po siya dodoble sa presentation ng prosecution. Okay. Hindi ito 2 versus 1 ah. So, yung sa victim's presentation ay patungkol sa views and concerns ng victims, pananaw nila, kwento nila. Kaya ang may expect po natin, pasensya na po, trigger warning, content warning, kundi dagdag pang mga kwento ng mga biktima na kung anong nangyari sa mismong pagpatay, kung anong na-experience sila, at kung anong kumbaga eyewitness sila sa ilang kapatayan eh. Kaya a bit more, sorry pasensya dahil graphic content coming up in the next hour. Tapos kanina, Attorney Conti, napag-usapan na yung reaction. Kasi si Maris, nawi-witness niya yung reaction ng mga victims while it was being narrated dito po sa hearing. At of course, mabigat po ito eh. Mabigat po ito sa mga biktima. Ang mga biktima ho ba, kasama sa pag-prepare nyo sa kanila is the possibility that they might have to say this again or narrate this again kung sakali nga pong pumunta ito sa trial? Yes, definitely isang bahagi yan ng preparasyon na paulit-ulit sa kanilang ipapakwento. Ang hinihintay lang talaga namin, kumbaga ay formal na calling to the stand. Kaya ready ka dapat anytime. Ang usapin naman dito sa nangyayari kanina ay, di ba sabi nga systematic? So yung isang biktima, hindi niya kwento yung kinukwento, pero yung pagbalot sa ulo nung katawan ng kapatid niya, nag-resonate sa kanya. Yung isa naman, yung dalawang anak niya na kinuha ng pulis at dinala sa punerarya at parang na-hostage nga ng punerarya kasi ang mahal ng sinisingil, ay yun naman ang naalala. So, nakaka-relate yung mga biktima sa iba't ibang mga portion. Kaya ang ibig sabihin, talagang systematic ang naganap. Attorney, mukhang mag-re-resume na ang hearing. Baka kailangan nyo nang bumalik. Maraming salamat sa oras na binigay ninyo sa amin. Thank you. Salamat at ingat kayo. Thank you, Attorney Colmenares. Attorney Chrissy Conti, kasama ni Marisol Abduraman. Samantala, inaantabayanan nga. Yeah, go ahead, Marisol. Ivan, mabanggit na lang din natin, banggitin lang natin, Ivan, na nandito na rin sa ICC ngayon itong mga miyembro nga ng Human Rights Watch dahil nabanggit sila kanina sa hearing na ang kanilang naging result ng kanilang report. They're actually UK-based Human Rights Watch, right, ma'am? Nabanggit sila kanina doon sa hearing at natutuwa daw sila na nagamit ang kanilang report sa kanilang ginawa sa kanilang pag-aaral doon sa Pilipinas, sa atin noong taong 2022. And they're happy at nandito sila. Were you able to observe the hearing, ma'am? Or you were just here outside? No, I've been inside both days. Ayun. So, nagkaroon din pala sila ng pagkakataon na makapasok doon at makapag-observe sa hearing. At yun nga ang sinasabi nila sa atin, masaya sila na nagamit ang kanilang report. Ivan?
Alright, Marisol, meron ba silang mga narinig na ngayon lamang nila narinig? Kasi syempre yung ibang mga witnesses, no, or rather victims, kinukwento kanina ni Attorney Chrissy Conti na parang nakaka-relate sila kahit hindi nila kwento pero very familiar. Para doon sa mga Human Rights Watch groups, parang iba ba sa ibang detalye dito? First time ba nilang narinig? Ma'am, during the hearing, were you able to hear news stories that were not part of your 2022 report? Yes, Were we there did. new information? There were many familiar stories that we have documented in our reports over the years, but some of the harrowing accounts that we heard, particularly from the victims' representative, were new to us. But I think, this shows the broad pattern of so many thousands of killings that occurred when Duterte was both mayor of Davao City and also president of the Philippines. And Human Rights Watch has reported on these cases since as far back as 2008, 2009. Alright. So yun, Pia, meron nga daw silang mga narinig yung mga parang kahindik-hindik daw ng mga kwento ng mga eyewitness or mga pamilya ng mga biktima na nakakita nga nung pangyayari. So, mas iba daw ito doon sa kanilang report na na-submit, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. At mamaya, babalikan pa namin dahil alam namin marami pang mangyayari dyan sa labas, lalo na kapag break time. So maraming salamat sa iyo, Marisol.